Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Ako sa aking piniling ang araw na yun ay Friday ay sa pag-ibig natin. Maraming salamat mga ngayon siya ay magaling na rin. Salamat. Dahil pinakita sa doktor o kunting ano na ginasala sa atin. Ngayon, mabuti yung pagpapatiran nila natin dito ay dumating. Doon lang naman, pasalamat ako ay nandito pa rin sa hanggang ngayon. Amen. Alam mo, meron ko pa po kaliwan. Okay, kunti lang. Kahit kunti lang, maraming na rin. Sige, brother. Ang iyong nararamdaman sa pag-healing service. Ang ulit ko, magandang hapon po sa lahat. Magbasa ko muna ako dito sa Salita ng Diyos. Ayon sa Efeso 4, versikulo 10, mga 11. Sabi dito, ang bumaba ay siya rin na makapakyat sa kataasan ng buong sangkalahitan upang ang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Verse 11. At pinagkaluban niya, salamat po. Thank you po. At pinagkaluban niya ng mga iba maging mga apostol at ang iba propeta, ang iba ay evangelista, ang iba ay pastor at guro. Verse 12. Sa ikakasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikakatibay sa katawan ni Kristo. At para ng Diyos ang mga banal at wastasan ng kanyang salita. So, bigyan natin ito ng konting pagbulay-bulay ang kanyang salita. Mula dito sa verse 10, ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kastaasan ng buong sangkalahitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. So, may kasi, mula doon sa taas, sa kalangitan, bumaba siya dito upang mabigyan tayo ng mga bawat isa ng mga tungkulin. Ang tungkulin dito ang tinatawag na five-fold ministry. Ito sabi niya dito, pinagkaluban niya maging apostol, maging propeta, maging evangelista, maging pastor, maging guro. So ito natawag na major. Mga major na mga regalo, mga gifts na pinagkaloob sa mga lingkod niya. So kayo namang iba dyan, kung tulad natin tayo ay taga-awit, tulad doon kahapon, nang pumasok ng sa ating kapatid, sa ating isang kapatid, sabi na doon, may mga anghel na nagasamba, araw-gabi. So ang kanyang tungkulin sa katastasan ng mga pinapalika ay sambahin, purihin. So tayo naman dito sa lupa, ay pinagkaluban tayo, naging apostol tayo. Ito si, ito yung ating limang dalili, no? May kahulugan ito. Kung inantulad ito sa limang apostol, ito yung apostol. Kasi ito, maaabot niya ang lahat ng mga dalili. Mostly ang nagamit natin bilang propita, minsan hindi tuturo. No? Pero tayo magturo ng ganito kasi minsan bumabalik. So, ang tama, kung tayo magsalita, maganito lang tayo. Huwag tayo magturo. Pero ang kahulugan ng sinasabi ko, yung propita, ito ang propita. At ang evangelista, kasi mahaba itong evangelista. Yung dalili. Kasi yung evangelista, kahit saan. Kahit sa lugar yan. Kahit sa barko, sa lupa, o kung saan man siya, pwede siya magsalita ng
ng salita ng Diyos. So, dito naman yung tawag na pastor, itong teacher. So, may kasi yung ibang daliri natin ay may kahulugan. Excuse me po. So, bilang nagpapahayag ng mabuting balita, unawain natin na ang Biblia ay nagsulat ito sa iba't ibang lugar at ibang mga writers, ibang manunulat, at iba din yung mga custom nila noon. So, mayroong mga salita ng Diyos na hanggang ngayon, ma-apply pa rin natin sa ating kapanahonan. Ngayon naman, parang hindi na. Kasi nakaraan na nakalipas na. Pero mayroon tayo mapupulot ng mga mabubuting aral. So, may kasi po, bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ang mga taasan ng regalo na dapat po ay magamit ito upang ipahayag ang mabuting balita, upang sabi nga, pag mapahayag na ang mabuting balita, and the end will come. Ito kasi kung ito ay mapahayag na, kasi halos yung ibang bansa, yung North Korea, medyo mahirap pasukin yan kasi komunista, pero yung China, halos marami ng mga Word of God, mga Bible, na ipasok na, at may sarili na siyang Biblia sa Chinese language kasi nang nakapasok ko sa China, marami ng patagulang, hindi mga komunista. Ngayon, yung pinaka nitong North Korea. So, kasi matindi talaga yung ng government nila doon. Kahit yung kanilang mga residente doon ay bihira na makalabas sa kanilang bansa. No? Ang iba tumatakas talaga. Siyempre kasi, blessed tayo nasa bansa natin Pilipinas na kahit ng oras, pwede natin ipamamalita ang mabuting balita. So, yun lang naman. Kung mayroon lang dapat sa mga, pwede na. Maraming salamat. Yun ang balita. Hindi nagbigay sa atin ang misay na sinasa sa kanyang Biblia. Maraming salamat ay kunting bagay ang mga sinasabi dito, mga bagay na dito. Para makulit. Hindi na naturo, nalalaman. Yan, mahalaga sa lahat. Kung di man, marami man, isa pa rin yun. Salita ka, ako. Ang sabi naman, mga lahat ng bagay na sabihin ko, kaya mo lang ang iyong mga nalalaman, ibigay mo ang iyong nakarunong. Ang marunong, at pinakamarunong. So, maraming salamat ang iyong mga kaya dito. Ito ang sabi naman, maraming salamat din. Nandito kayo din. Ito rin ang baspas sa kanya. Ang sabi naman, paspasan ko na kayo sa kawalan ni Jesus. Ang kanyang salita sa gawa. Gawin natin, ilantat natin ang ating mga bagay para maintindihan ng lahat. Para ni Jesus, ang nabilang naman. Para ilantat natin kung ano man ang bagay. Ano man ang mga hinihiling ninyo, minipray ko rin, yung katamubayan ninyo, ang lahat man. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you po. Ito, wala naman ng mensahe din sa akin na ito. Binibigay ko ng mensahe, dahil ang parang ng mensahe, hindi pa ngayon. May isang araw, ay dahil muli ng mensahe. Amen. Dahil sa akin, hindi ako makakasaya sa walang mensahe. Dahil sa mensahe yun, maraming ko, at sinisip sa inyo. Kung ano na naman ko, ibigay ko rin para naman yun. Yun ang salita naman. Kaya siya tayo, bumanan tayo, may dahil tayo ay isip magkakaisa. Dahil lahat man, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig natin mga isa, ang Diyos ay isa. Okay? Iyan ang mga lahat. Amen. Hanggang doon na lang ang aking sasabihin.
Mayaring araw ang isay at haba ang mga pagkaliwanag. Amen. Yun lang ang aming maraming salamat. Okay. Yan. Maraming salamat din po. Ayan, na blessed Friday po sa inyong lahat. Ayan, naway na sa mabuting kalagayan po kayo. And live na po. Tapos ng ating gawa. Salamat. Maraming salamat. God bless po muli. Sa